Dumalo na kanina sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na naging boss umano ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa pagsasagawa umano ng budget insertions at pamamahagi ng mga kickback sa flood control projects. Agad niyang pinangalanan ang mas maraming senador at kongresista, kabilang ang dating Senate President na si Chiza Escudero at dating House Speaker na si Martin Romualdez. Para sa update, magbabalita live mula sa Senado, si Mobile Journal Merrimon Reyes. Merrimon, paano raw nadawit si Senator Chiza Escudero dito sa flood control projects? Cheryl, sinabi ni Roberto Bernardo, itong retired na undersecretary ng DPWH, kaibigan niya itong si Minard Ngu na campaign contributor ni dating Senate President Chiza Escudero. At years back, nung tumatakbo ito sa pagkasenador si Escudero, nag-request daw itong si Minard Ngu ng 20% mula sa 800 million pesos worth ng government projects. At dito, nag-a-amount siya ng 160 million pesos. So personal daw na dilala ni Bernardo itong 20% na kickback o 160 million pesos para kay dating Senate President Chiza Escudero. Pakinggan natin ang bahagi ng pagsasalita ni Bernardo ukol dyan. After inclusion of the projects in the GAA, I delivered 20% of approximately 800 million or about 160 million to Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Deliveries of cash were personally made by me to Maynard Ngu at his office in Manila. So Merrimon, maliban kay Senator Chiza Escudero, may iba pang mga politiko siyang nabanggit? Sino-sino ang mga ito? Cheryl, dalawa dito ay mga former senator. Isa dyan, ito si dating Senador Nancy Binay at ngayon ay Makati Mayor, kung saan year 2024 meron daw staff itong si Binay na nag-request ng commitment. So 15% daw yung hinihing commitment or amounting to 37 million pesos. Ito raw ay nirelay ni dismiss Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at ipinadala raw ito sa isang bahay sa Quezon City para dito kay Binay. Bukod naman dyan, maging si dating Senator Bong Revilla para rin daw sa kanyang pagtatakbo bilang senador last time, 25% naman na commitment ang nire-request amounting to 125 million pesos. Sheryl. Okay, nadawit din si dating Speaker Romualdez. Cheryl, daan naman kasi itong nagsalita naman si Orly Regala Gutesa. Siya ang security consultant ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico at siya raw ay isa sa mga taong nakapagbitbit nitong tinatawag niyang basura o mga maleta na naglalaman ng pera. At ang sabi pa nga niya, each maleta naglalaman yan, humigit kumulang 48 million pesos. At for example, kung dadalhin daw ito kay, sa bahay ni Zaldico, bawas na raw yun kasi yung ilang mga maleta dadalhin naman daw sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Pakinggan natin ang bahagi ng pagdinig. Congressman Zaldico one time called me to say that he met Engineer Alcantara and wanted to confirm, maayos bang kausap si Engineer Alcantara? To which I replied, maayos po. Engineer Alcantara then told me that Kong Zaldico was asking for a 25% commission. And out of that amount, 2% was to be shared equally between Engineer Alcantara and myself. In his exact words, boss, hati na tayo sa 2%. Cheryl, dagdag ko rin na even itong si DepEd Undersecretary Traigieva Olaybar na naging staff din ni dating Senador Sonny Angara nasabi nag-request din ng 15% na commitment at ang nasabi din dito ni Roberto Bernardo lahat naman daw ito ay nagiging relayed din ni District Engineer Henry Alcantara. Cheryl. So itong mga nabanggit na mga dating senador at iba pang politiko at yung pangalan ng mga staff ay ipatatawag. Ano ang sabi ng Senate Blue Ribbon Committee? Cheryl, mamaya abangan natin sa pagtatapos ng pagdinig ngayong araw kung ano yung magiging desisyon nila dito. Kasi bukod dyan, itong si Bernardo nag-a-apply din bilang witness protect, mapa sa ilalim sa WPP at kasulukuyang dinala naman sa DOJ para i-evaluate. So doon sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla, i-evaluate nila itong sworn statement
maging yung supplementary affidavit na ipapadala ni Bernardo para makita rin daw yung kredibilidad ng impormasyon, lalong-lalo dito sa mga personalidad na nasasangkot. Cheryl. Yung security, yung mula sa Marines, na nagpahayag na siya ay nagtrabaho kay Congressman Zaldico, ay paano ito tinanggap ng mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee? Ano ang mangyayari sa kanya? Nandoon din ba yung planong isailalim siya as protected witness? Oo, Cheryl, doon sa sworn statement nito ni Orly Gutesa, nakalagay din na nag-a-apply na rin siya sa Witness Protection Program. At kani-kanina, nung nalaman nga, paano raw masasabi nga na pera kasi raw binubuksan daw ng mga staff na tatanggap itong basura o yung mga maletang naglalaman ng humigit kumulang 48 million pesos each. Ang nangyayari din daw, may rotation din daw sila. Kaya around 2 to 3 times daw siya mismo nakapagpadala sa bahay ni Zaldico, maging dito kay Speaker Martin Romualdez. Tapos iba naman daw ang mag-iikot nito. And ang nasabi, nung kanina pa, nung kinumpute din ni na Senator Tulfo, so ibig sabihin daw, kung 48 na maleta sa isang pagkakataon ang ipinadala nila, times 48 million kada maleta. So ibig sabihin, 2.8 at 2.2 billion pesos ang nilalaman ng mga maleta na yun. At sinabi naman dyan ni Gutesa, oo daw, Cheryl. Yun nga, ang nangyayari, nagkakaroon ng parang hatian kay Zaldico, tapos kay Romualdez naman yung iba. Meron daw ba siya or natanong ba ng mga senador kung meron siyang mga ebidensya na maaring maipakita? Kasi 'di ba, doon sa pagdinig parang sinasabi na mayroon silang group chat. Oo, Cheryl. Yan yung sinasabi naman ni Ortesa na willing daw siya na isiwalat ang mga ito, lalo pat nag-a-apply na rin siya sa WPP. At yan yung isa sa mga binubusisi din ngayon ng komite. Lalo-lalo na doon sa naratibo na siya, isa rin siya sa mga nagbibitbit ng basura. Meron din daw ibang naghahawak nitong pera o kaya nag-aayos. Tapos ide-deploy na raw o ipapadala na raw ito either sa parking lot o sa tahanan o kung saan mang lugar daw ang mapag-uusapan. Cheryl. So nandoon yung posibilidad na hihingin sa kanya yung mga pangalan na kasama niya sa grupo. Oo, Cheryl. Depende yan sa magiging pagrorolyo ng investigasyon, lalo-lalo na sa side ng DOJ. Ang sinasabi rin kasi ni Justice Secretary Remulla, lahat daw ng impormasyon sa loob ng affidavit o ng statement, maging sa labas, ibig sabihin yung lahat daw ng sitwasyon or events na connected dito, bubusisiin daw talaga nila. Kasi baka ang mangyari dito, pagka napasa ilalim itong mga resource person sa WPP, tapos meron palang dagdag bawas doon sa statement, baka magkaroon daw ng problema. Kaya ang mga ito, kasama na rin yung ibang mga naging protected witnesses pa lang sila, hindi pa state witnesses. Cheryl. Nabanggit din ang pangalan ng isa pang kongresista, Congressman Eric Yap ng ACT-CIS. Oo, Cheryl, sabi rin yan kanina ni Ortesa na ito nga rin parang may nakatanggap din noong pera. May nasabi rin na pinagpadalahan ng bahay daw ng dating nasasangkot sa Pogo. So yun yung binubusisi din nila Senadora Risa Hontiveros kung alam niya ba paano raw nagkaroon ng connection ang mga ito, yung mga personalidad mula sa Pogo, kung may mali siya ba on that side, and mula din dito sa ACT-CIS party list representative. And humihingi din tayo ngayon ng panayam mula kay Senator Erwin Tulfo dito sa kanyang kasama mula sa partido. Pero so far, mukhang busy pa ang mga senador sa komite. Cheryl. Okay, pero may nagbigay na ba ng pahayag doon sa mga nadawit na ng mga pangalan ng senador? Oo, Cheryl, itong si dating Senate President Chis Escudero, naglabas na siya ng kanyang statement at sinasabi niya nga na, again, nagmumukha na naman itong diversionary tactics. Yung record niya raw sa lahat, sa dekada raw na siya ay nagsisilbi dito sa pamahalaan, wala raw siyang any charges on corruption at yun na raw yung nagsasabi para sa kanya. And ang kini-question niya rin daw bakit ang lagi raw na binubunsad dito, ang pangalan daw ng mga senador, bakit daw wala raw mga kongresistang dinadawit o sinasangkot dito. O kaya naman hinahanap din ni dating Senate President Escudero yung pangalan naman ni House Speaker Martin Romualdez na sinasabi niya nasasangkot din daw sa issue na ito. Cheryl. Na this time nga ay nabanggit naman nitong security ni Congressman Zaldico na isang Marine. Oo, Cheryl, nabanggit niya rin itong si Martin Romualdez na doon sa mga maleta, meron din daw silang ipapadala papunta naman doon sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Cheryl. Na I suppose kaya lumabas yung pangalan, nabanggit niya
yung dating nasasangkot na Michael Yang sa Pogo ay dating bahay na Yes. raw ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Forbes. Oo, Cheryl, yan yung isa sa sinabi ni Ortesa na yung isa raw pinapadalhan daw nila ng mga maleta o ng basura, dating bahay nito ni Michael. Pero hindi na masyadong dinivulge ni Ortesa yung impormasyon dito. Pero sinabi niya, yun daw yung isa nilang pinapagpadalhan ng basura o nung perang nung maletang may pera, Cheryl. Nasabi daw ni Senator Ping Lacson bago ang hearing na posibleng ito na yung huling pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control dahil ipapaubaya na nga nila ang investigasyon sa ICI. Pero dito sa itinatakbo ng hearing, yung mga bagong mga pasabog ngayon, ano ba ang sabi? Mukhang hindi pa, no? Masusundan pa. Cheryl, ang sinabi naman last time ni Senate President Tito Soto, baka 1 or 2 sa Senate Blue Ribbon Committee hearings na lang daw ang mangyayari. Tapos, Blue Ribbon Committee meetings na lang daw ang gagawin. Ipapaubayan na nila sa ICI investigasyon. Pero kanina naman, ang sabi naman ni Senator Ping Lacson, kahit daw madaling araw, kinabukasan ipagpatuloy daw yung pagtatanong dito sa mga resource person. So titingnan natin kung yung extension ba, kung sakali hanggang bukas, yun na yung magiging huli para sa Blue Ribbon on the anomalous flood control projects o posible pang magkaroon ng isa pang pagdinig tulad naman ng na-estimate ni SP Soto na 1 or 2 last Blue Ribbon Committee hearings. Cheryl. So wala silang hinahabol na oras sa matatapos ngayon. Anli, ang tanong. Oo, Cheryl, Anli, kasi kung ikukumpara sa ibang araw, sa isang linggo, pagka Webes kasi walang plenaryo, walang session dito sa Senado. So kahit lagpas 3 o'clock in the afternoon, maaari sila magpatuloy sa pagdinig. Tulad nung nitong Tuesday, natapos mag-aalas 5 ng hapon. Ngayon, may kalayaan din pagdating sa oras. So maaaring abutin din ng gabi o kaya naman, sabi ni Senator Ping, kung aabutin ng madaling araw, maaari naman daw nilang ipagpatuloy ang pagtatanong. Cheryl. Ano pa ang aasahan natin mamayang hapon? Ma-understand ay nagtungo muna sa DOJ sina Secretary Remulla at dating Yusek Bernardo at muli babalik sila mamaya. Oo, Cheryl, yan yung inaabangan din ni Senator Bato de la Rosa kasi bago umalis itong si Bernardo, kine-question niya na raw sana kung maaari nang tanungin pa si Bernardo sa iba pang detalye tungkol dito sa kanyang sworn statement at kaalaman tungkol sa irregularidad sa mga proyekto. Pero mamaya pagdating dito, ang sabi kasi sa atin mga after lunch daw dahil ibabalik na dito itong si Bernardo, so maaaring pagpatuloy nila yung pag-question dito. Bukod naman dyan, kanina lang napapag-usapan din itong special allotment release order na nangyayari. Halimbawa, sa case ni Undersecretary Olaybar, nagkaroon ng pagre-request ng listahan ng mga proyekto. Nagbigay naman itong si District Engineer Henry Alcantara ng mga proyektong worth 2.85 billion pesos. At ang sinabi dito ni Yusek Olaybar, commitment daw dyan 15%, nagkaroon biglaan ng DPWH ng SARO o yung Special Allotment Release Order para doon sa mga proyektong inilista. And then from time to time, si Alcantara doon na raw kumukuha din at nagpapadala ng 15% na commitment para kay Yusek Olaybar. So binubusisi nila ngayon na Cheryl yung sistema rin o yung proseso nitong supposed na allotment sa mga proyektong binabato o hinihingan ng commitment ng mga kongresista. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merrimon Reyes.